This is an impromptu preaching. Oso na yung impronto kayo. Gusto na po yung impromptu para hindi mahaba. O yan. Okay po, Matthew chapter 7 sa ating mga Biblia. I was never expected na ako po ay makapag-preach ngayong gabi. But I believe that it was designed, Decree. it was decreed, In and order. it was determined. According to the predeterminate counsel of God. Matthew chapter 7, verse 24. Sabi po ng Biblia, therefore, whosoever heareth the sayings of mine, and doeth them, I will liken unto him a wise man which built his house upon a rock, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Verse 28, and it came to pass when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine, for he taught them as one having authority, and not as the scribes. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos na siyang dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat ngayong gabi sa mga salita mo, Panginoon, na aming pagbulay-bulayan. Gawin niyo pong maging pagpapala muli ang mga salita nito upang maging kalakasan po namin, upang ito'y maging kalasag po namin sa buhay. Kailangan po, O Diyos, nabuksan niyo po ang aming puso at aming kaisipan. Wala po kaming kakayanan, Panginoon, na maunawaan ng bagay na ito kung wala ang Banal na Espiritu na siya unawa sa amin sa mga salita mo na pag-aaralan po namin. Alam po namin ang lahat ng bagay ay naayon namin sa dakilang kalooban at salamat dakilang po sapagkat nasa iyong lahat ng bagay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen at Amen. So meron pong dalawang bahay dito na itinayo. Yung isa ay it was built upon the rock. And then secondly, it was built upon the sand. So itong bahay po nila Sister Ruby ay naniniwala po ako na hindi po ito naitayo sa buhanginan, and it was founded upon the rock. Amen. Kaya alam po natin, masarap yung magtayo ng bahay na alam mo na yung pagtatayuan mo ay hindi lumulubog. Amen. Kailangan mag-survey muna. Kasi kung ilagay mo sa isang bagay yung ilagay mo yung bahay sa isang lugar na lumulubog, sayang po yung mga gagastusin. Tama. Lalo na kung yung bahay ay hindi lamang siya nalulubog, kundi yung nababaha. Nababaha po ba rito? Hindi po. So napakagandang lugar, napakagandang pwesto. Ngayong gabi, pag-aaralan po natin, ano ba yung mga bagay na dapat na mabuild sa rock foundation na ito na sa practical po nating pamumuhay. So, mayroon pong dalawang illustration po rito, mga kapatid. Yung building upon the rock and building upon the sand. Unahin po natin yung building upon the rock. Ang bato po ay, kaya kung bakit nakatayo ang bahay po niyan, because
yung rock ay it is a strong foundation. Amen. Naniniwala tayo ng bato ay strong foundation. Na kahit anong flood, the flood came, sabi ng Biblia, and the winds blew and beat upon that house, and it fell it not, for it was founded upon the rock. So, ang bato ay it is a strong foundation. Pangalawa, stone also is a sure foundation. Sure. It is a sure foundation. At pangatlo, ang stone ay it is a safe foundation. Mga kapatid, hindi siya lumulubog. Hindi siya nagdi-disintegrate. Kaya makikita natin, kadalasan, yung mga napansin nyo nung naliligo kami sa saan ba yun? Rock. Swimming pool. Hindi Dingalan. Dingalan. Nakatayo po yung yung lighthouse doon. Pero yung lighthouse, hindi mo siya itinayo sa buhanginan. Sa bato. Sa batuhan po mga kapatid. Kaya kahit anong ihip ng hangin, kahit anong hampas ng alon, kahit anong bagyo, ang dadaan po ron, nananatiling nakatayo siya because he was built upon the right foundation. Kaya ganito rin sana mga kapatid, sa buhay natin bilang mananampalataya, magsimula po tayo sa tamang pundasyon. Amen. Sapagkat ito po ay napakabuti, napakainam. Alam niyo kung magsimula po tayo sa bagay na mali, matatapos yan ng mali eh. Mhm. Nung nagtayo kami ng bahay sa Bahan, sabi nung contractor, Pastor, 1 inch lang yan. Eh, konting diferensya lang. Kung nakaabot kami doon sa taas, mabatid, isang dangkal lang palitada. Parang sabi ko, parang nagbuhos lang kami ito ah. Dali na. Madali, mabatid eh. Kaya minsan, ganun ang buhay. Minsan. Kaya, ngayon pa lang, yung mga mali natin, itama natin. Amen. Para hindi na magkalat. Ilagay natin sa tamang kalalagyan. Mhm. So ano ba yung mga bagay na dapat po nating ma-build up, mga kapatid? Sapagkat sa practical na pamumuhay, there are things that we need to build upon this rock. Una po yung ating family. Yung ating family. Nire-require yan. Sabi ni Joshua sa Jeremiah ay Joshua 24 verse 15, As for me and my house, we will serve the Lord. Di ba masaya ang isang pamilya na buo na naglilingkod sa Panginoon? Amen. Totoo yan mga kapatid. Mahirap naman kung ang isa sa atin ay nasa iglesia, yung isang anak ay nasa Jehovah's Witness, yung isa ay nasa Mormons, yung pastor ay nasa Primitive, yung isa ay nasa Dating daan. Pentecostal. Si O sa gano'n ng anim, nasa dating doon. Bagong doon. Mahirap yun eh. Pagdating nyo sa loob ng bahay, hindi kayo nagkakasalubong. Ibang doktrina. Magkakaiba ng doktrina. Watak-watak. Mga batid. Alam nyo, yung buong pamilya na naglilingkod sa Panginoon, biyaya po yun eh. Amen. Biyaya po yun. Wala ko tayong dapat ipagmalaki. Pero alam nyo po ba na bago na buo yan eh, marami mo ng pag-iyak, paghagulgol, panalangin, pagluhod. Na tayo ay nagsusumama sa Diyos na tulungan tayo na i-build up ang ating mga pamilya. Kuminsan kasi nangyayari po sa atin yan. Ang isa sa mga napapabayaan natin, maraming mga preacher, mga pastor, elders, magaling sa ministry, magaling sa iba, pero sa loob ng pamilya, bagsak. Mhm. Tama. Opo, totoo po yan. Right. Totoo na marami rin tayong mga kahinaan sa buhay, pero lahat naman ng bagay ay naaayos po. Ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kasi tayo minsan, hindi lamang sa galing ng salita tayo nagsasalita. Amen. Sabi nga ng iba, action speaks Louder. louder than words. Mahalaga po yun, mga kapatid. Kaya, yung family ang
isa po na dapat po nating makita. Sa Psalms 127, nagamit ko po ito nung Sunday kina Elder Ben. Psalms 127. Kung ating titignan po roon, mga batid, sa Psalms 127 verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it, except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are the children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Ang Panginoon ang siyang tagumpay natin sapagkat siya yung ating pundasyon sa ating pamilya. Kaya tama yung kasabihan ng marami na the family that stays together Pray together. prays together. Praise. Amen. Dapat yung bonding ng bawat pamilya, yun dapat, yung pag-ibig, yun dapat ang magbabind, mga kapatid, sa atin. Ang Diyos, kaya nga sa karamihan, kapag pumapasok ka, una makikita mo sa pintuan, Family. God bless God our bless home. our- Family. God bless Parang our nawawala home. na yun eh. Parang din na... Parang wala na, diba? Sana yung God bless our home. Alam niyo mga kapatid, ito ay paalala ng Diyos sa atin na malagay sa tamang pundasyon yung ating mga pamilya. Hindi lamang yung kasiyahan ng sanlibutan ito, yung may provide ka sa kanila ng kanya-kanyang cellphone. Kung minsan yan pa ang nagiging dahilan sa mga bata na hindi dapat sila ma-build up dyan. Mhm. Kasi mahirap yan kapag nasanay yan, talagang yan. Magwawala yan na pag hindi mo nabigyan ng layo mo. Pangalawang bagay na makita po natin, dapat it's not only our family. Pangalawa, dapat ma-build sa Son yung ating fellowship. Hebrews chapter 10 verse 25. Hebrews chapter 10 verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Kaya ang exhortation po sa atin ay mga aralan tayo sa isa't isa, magpalakasan tayo sa isa't isa sa fellowship, mga kapatid. Amen. Hindi po tayo dapat madi-disunify. Nakagaya ng characteristic ng sand. Ang sand po kasi ay it will disunify. Sand is divided. Sand is disintegrated. Nagdi-disintegrate yan. Nadi-divided. Kahit anong higpit ng pagkahawak mo sa buhangin. Mhm. Kahit isang kamay yan o dalawang kamay. Nangyana pa rin. Lalo kung dry yan, talagang nagdi-disintegrate yan, nalalaglag yan. Hindi yan mag-i-stay. Mga kapatid. Lalo pag ginanon mo na, Lana. kahit anong higpit ng hawak mo, talagang yan, diretso. Mauubos. Because it will disintegrate, mga kapatid. Kaya nga, sabi nila, natuwa ng Pilipino, yung inangkin nilang mga Chinese dyan sa West Philippine Sea na tinambakan din ng buhangin eh. Lumulubog na. Bumabagsak na. Kahit yung magandang building ng Dubai, yung paganon, ang tawag doon, ang hotel na yun, halos wala nang nakatira doon eh. Medyo delikado nang mag-stay sapagkat lumulubog siya. Nagdi-disintegrate. Buhangin. Kasi nakatayo siya sa buhangin.
Kaya kahit anong lagay mo ng semento dyan na matibay, mabalik kung hindi talaga nakatayo ng ano yan, ng bato. Alam mo, sabi nga nila, yung building na yun, kung ano yung nakikita mong taas ng nakatayo, ganun din yung taas ng nakalubog. Mm. Pero bumangking na nga daw eh. Medyo bumangking na ng mga 1 inch lang. Ayon sa mga nabasa ko yan one time. Kaya sabi ko, wala talagang nag-aano sa buhangin talaga. Nagtatagal sa buhangin, mga kapatid. Dahil yung sand ay it will disintegrate. It is not a safe foundation. It is not a strong foundation. It is not a sure foundation. Kaya yung mapagkakatiwalaan lang natin na pundasyon ay walang iba kundi ang ating Panginoon Amen. He is our foundation. Kaya sabi niya sa church Matthew 16:18, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Sa Matthew 16:18, hindi mananaig ang impyerno. Bakit? Dahil ang Panginoon Kristo mismo ang ating ang ating rock foundation, kapatid. Kaya kung ating titignan, meron tayong awit na Solid rock. solid rock. On Christ the solid rock I stand. Oh, All lara. other ground Is- sinking sand. O, nandun pala. Oh, All other ground is sinking sand. lulubog talaga. Kaya lumulubog talaga. Tama pala talaga yung doktrina natin. Inaawit. Nandun pala talaga. Tignan nyo, kapatid. Amen. Ito pala yun, yung tinutukoy po rito. Na kahit anong yaman mo, kapag inilagay mo dyan, mawawala. Kapatid. Then pangatlo, yung ating finances. Hindi dapat Sentro. build yan sa ating disintegrate sinking sand. Kasi most likely ang ang buhay natin mas maraming nai-invest sa sinking sand yung sands of pleasure, marami yan. Yung sinking sand of pride, sinking sand of anxiety. Marami yan, mga kapatid, yung mga karakteristik na binabanggit ng Biblia na hindi dapat ilagay doon. Kaya nga nagbigay ang Diyos ng karakteristik para ma-build up natin. Kaya kung titignan natin yung binabanggit ng New Testament at patungkol sa ating sa Matthew chapter 6. Verse 19. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. But where your treasure is, there will be your heart be also. Alam niyo po, walang silbi ang yaman na pinagkatiwala ng Diyos sa atin kung hindi ho natin nagagamit ng tamang paraan. Lalo na kung minsan, kung yung blessing na binigay ng Diyos ang siyang magiging daan para lumayo tayo sa Panginoon. Amen. Sabi nga ni Brother Dave nung nakaraan, ang tunay na biyaya, yung biyaya na maglalapit sa iyo sa Diyos, hindi yung Tama. biyaya na ilalayo ka dahil puno ka ng trabaho. Sapagkat alam niyo mga kapatid, ang kagalakan natin sa Panginoon Mm. Kaya pinagkatiwala ng Diyos yung mga bagay na ito. Kung sobra naman na, hindi masama na tumulong tayo sa gawain, magbigay sa gawain, sumuporta sa gawain. Mga kapatid. Kung marami pa nga tayo, dapat punuin dito sa Pilipinas. Napaka maliit pa ang
primitive Baptist mga kapatid. Marami pa tayong trabaho. Mm. Kaya kung biyayaan pa tayo ng Diyos ng mahabang buhay, di ba napaka-blessing yun? Amen. Amin mo yung 50 million, bukas mamatay ka na. Oo. Ibang makikinabang ng yaman. Mga kapatid. Kaya, napakaganda po. Kaya sabi ng Biblia, no man can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, Matthew 6:24, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon or riches. Hindi ho masama ang, sabi ko sa mga kapatiran sa Solana, hindi ho masama ang mayaman kung i-bless ka ng Panginoon. Ilagay mo lang sa tamang lalagyan. Hindi ho kami mayaman doon. Pero alam nyo ba mga kapatid, yung blessing minsan, hindi galing sa loob, puro sa labas. Pag uwi ko, maghukay na kami ng pundasyon. Hindi ko alam kung anong ilalagay ko doon na pundasyon. Bato pa siya. Siyempre, bato. Hindi ko pwedeng ilagyan yan ng buhangin, mga kapatid. Hindi na pundasyon yun. Patong lang. Kaya, anong tawag po rito? Masarap talaga na sabi ko sa mga kapatiran, hindi ko naman pinipilit na magbigay mga yan kahit saan sila eh. Pero kapag mananalangin ka ng blessing para sa Panginoon, makikita yung biyaya. Alam ka na mo, pandemic, walang-wala kami. Pero nakakaipon kami. Akala ng mga mayayaman silang nagbibigay doon, hindi. Mag-record naman kami. Lahat doon nakalista. Inano ko pa nga minsan yung mga patiran. Gusto nyo makita yung mga offering nyo? Gusto nyo i-announce ko yung kung magkano binigay nyo? Ay, huwag na mas to. Ano lang Magkakalataan. Baka kami kinakabahan eh. Yung mga ano. Meron. Okay, pang-apat. Our faith must build upon the rock. Our faith, our fellowship, lumubog lahat ng ship. Huwag lang ang ating fellowship. Kang malalim ah. Our family, our faith, our finances, ano yung isa? Our fellowship. Dapat yung faith, yung body of truth, it must be, yung sentro dapat nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Yung pangalan niya dapat ang may glorify sa amin. Kaya sabi ni ng Panginoong Kristo yung nagbigay siya ng illustration eh. Dito sa Matthew chapter 7, binasa natin kanina, about the sinking sun. Nagbigay siya ng tamang ilustrasyon para yun ang magiging pattern natin mga kapatid. Amen. Para hindi ko tayo maligaw ng landas, ng katuruan. Dumating man yung lumagapak man ng ulan, bumaha man at umihip ang mga hangin, hinampas yung bahay na yun, sabi niya, at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Ito po yung house that built upon the sun. Itong mga nakaraan lang, yung October, maraming magagandang bahay na naitayo, lalo sa Ilocos din. Nakita nyo yun? Pero noon ng bahay doon na malapit sa ilog. Tinayo talaga yung bahay sa ilog. Ano kasi nakalimutan ko lang kasi yung town eh. Lumaki yung ilog, talagang dinaanan yung lugar. At yung magandang bahay. Tangay. Wash out. Kahit sabi ko, kahit anong kaganda ng timpla ng bahay na ito, kung mali talagang pundasyon na tinayuan eh. Kaya kami, nung talagang nandito kami, nung nasa ibang ano kami, mali pala yung pundasyon na tinatayuan namin. Lumulubog na pala kami, anong gagawin namin? Alis ka dun. Mali nga eh. Kaya merong tamang pananampalataya talaga na binigay ng Diyos sa atin na pattern para masundan po natin.
na ito lamang po ay yung salita ng Diyos as our final authority. Kaya actually na November 5th ay lagi natin sineselebrate yung pagka-print ng King James Version. Ngayong araw na ito, yung celebration, ngayong gabi na ito, mga kapatid. Kaya maraming salamat sa mga sinaunang mga forefathers natin na nagtiis ng dugo, nagpakahirap para makarating sa atin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Marami nang namatay dahil sa pananampalataya during dark ages. May mga tumatayo talaga. Kung papansinin nyo po, dahil sa mga persecution noon, may mga grupo na tinatawag nating lollards. Nabasa nyo ba yung mga lollards? Yung mga bata na ito, talagang large portion ng scripture, talagang minimemorize nila yan ng gusto. Para kasi kung meron kang hawak na ganito, Bible, tulad ni William Tyndale, nung tinranslate niya ng English ang Bible, yun ang naging sindi ng kanyang kamatayan. Pero imbes na matakot ang mga Kristiyano nung araw, nagpursigi pa. Na katunayan na kanilang pagpupursigi ay mahal nila ang salita ng Diyos na may pangalap, may pangaral. Kahit na sindi ng kamatayan nila, hindi sila nag-i-stop. Walang support nung araw. Oo. Walang suporta, walang patatas. walang patatas talagang Puro kamot. pangaral na para sa Panginoon. Mga batid, ngayon, wala lang patatas, wala Kumupo sa yung grupo namin, dapat 30,000, ganito. Hindi na, wala na ho yung bibihira na lang po yung mga preacher ngayon na talagang mamatay para sa gawain ng Panginoon. Amen. Kasi ang alam nila, gumagawa sila para sa Diyos, hindi para sa kayamanan ng mundo ito. Lahat ng bagay, iwanan natin yan. Kaya nga, kinamumuhian ng Diyos yung hireling Tama. Because hireling cannot care for the sheep, sabi po ng Biblia. Ang dami yan, nung napag-aralan sa biblical eldership, talagang yan, umaapoy mga yan. Attended. Hindi naman dapat karakteristik yan, yung tunay na paglilingkod, kahit anong mga subok. Kami nga yung sarili ko na nga lang mismo. Ilang kondisyon. Pangalawang buhay ko na ito, anong gagawin ko sa buhay na ito? Wala namang kwenta to kung di ko gagamitin Nakatatlong beses na akong nag-quit, mga kapatid. Umalis. Yung pangatlong beses, ito na po yun. Kaya kung aalis ako, magma-discourage ako, titignan ko lang to. Okay pa to baka maisunod tong isa Mahirap, pero sa pangako ng Diyos, hindi ka naman iiwanan, pababayaan. Amen. Yung biyaya ng Diyos ay sapat. Sabi ng Biblia kay Apostol Paul, sufficient grace. Sufficient grace. Hindi natin kayang sukatin yung sufficient grace. Kahit walang-wala ka na, pastor, oo. Pero napapansin namin, right timing, yung wala na, nandyan na sa harapan ng bahay namin. Hindi ako yung, mga kapatid, wala na kaming makain, bukas kakain na ho kami ng panis. Hindi tayo dapat mamumulubi sa mga kapatiran Right. Hindi mo ipakita na parang wala kang Diyos Yung pastor namin, parang hindi pastor. Walang, nagpipreach siya ng pananampalataya, pero walang pananampalataya. Totoo yun. Pero alam niyo, yung mga pag-ministry po tayo, biyaya ng Diyos. Amen. Kaya nawa po ay pagpalain ng Panginoon ang bahay na ito sa family nila Brother Eric. At Pero hindi nyo po pagsisihan yung nakukulit sa amin. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong gabi. Amen. Amen. Magandang gabi po.